Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Ako po, kakahiya. Proud na proud pa sana at excited itong House Prosecution Panel. Kasama si Ridon, si Chua, si Jenky Luistro. Excited silang lampasuhin si BP Sara. Pahiyain si BP Sara. At sabihin krong-krong si BP Sara. At sabihin na BP Sara ay talagang gustong matsugi si BBM, si F. Eliza Marcos, at si Martin Romualdez. Dapat sana ito yung malakas nilang witness. Nako, pahiya oy. Ayaw maging witness ang court sheriff. Yung sinuntok ni BP Sara, ayaw. Ayaw niya maging witness. Ayaw niya na maging parte sa kung anong klaseng drama at script na gagawin ni Luistro. So ngayon, sila ang nilampaso ni VP Sara. VP Sara panalo. Paano na yan? Napahiya kayo. Gagamitin nyo ang tao para masira lang si VP Sara, para ipaamin sa tao na si VP Sara ay warsyak. Ipaamin sa tao na si VP Sara talagang may utak kriminal. Yan ang gusto niyo iparating sa tao eh. Kaya kayo ba, kayo lang talaga ang tawag dito, napaka-controlling nyo. Kayo ang nagko-control. Gusto nyo ba na hindi pa nga nyo kinausap yung tao? Ginawa nyo ng witness? Di ba? Kinausap nyo ba ang court sheriff? Hindi. Kayo lang nagpalabas sa media. Nagpa-press-con kayo. Hindi nyo sinabihan ang tao na, oy, witness ka ha. Ay, ano ba naman yan? Kaya ngayon ayaw magtestigo laban kay BP Sara. Ayaw yung manghimasok sa gulo. Ito kabibig, i-share ko sa inyo. I'm sure yung iba nakapanood na nito, nagsika na ito sa ibang mga vloggers, pero mas maganda ako magchika-chika dito kasi natatawa ako. Confident ang grupo ni Jinky. Ito sabi ni Abby Andres, si Abby Andres pala yung sheriff na kasama sa witness list sa Duterte impeachment, ayaw madawit sa partisan politics. Sabi niya, public announcement, please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. Self-explanatory na kung ano yung nangyari noon. Di ba? Di ba? Yan pala. Wag na kayong umasa. Idadamay pa naman ng mga taong na nahimik sa mga kalokohan nila. Mga buhaya pala, desisyon kayo. Nice move, sir. Unsa man kay nasa utok ani mga buhaya. Wala naman ni sila na pahiya mga buhaya. Manis. Sabi ni BBM, manis. Di ba nakakahiya? Nakakahiya na kayo ang pala desisyon. Kayo ang nagdesisyon para kay Abby Andres. Ayaw pala niyang ma-involve sa itong political matters na ito. Di bali hahanap uli si Madam Chair ng testigo yung nakaaway ni VP Sara during her elementary school time. Ano ba naman yan? Asa na yung traditional mainstream media na naglabas naman ito tungkol sa kanya? Boom panes, di ba? Fishing expedition ni Luistro Sopot. Tumanggi na naman pala ang sheriff na maging witness. Mukha naiintindihan na niya na dinadawit lang siya sa politika at mukhang naiintindihan naman niya ba't siya nasuntok dati sa mali ang desisyon niya. Di ba? Luistro, paano yan? Nganga ka na naman. Paano yan? Nasabi nyo, hawak namin ang beat. Hawak niya ang beat pero hindi niya wag kasing pala desisyon. Sobrang pala desisyon kayo eh. Overacting ba? 'Di ba yan na. Yan nangyari Nauna siyang isinama ng House Prosecution sa witness list upang suportahan ang aligasyon may umano'y tendency to inflict violence si VP Sara. Si Andres ang sheriff na nasangkot sa demolition operation ng Davao City noong 2011 kung saan nagkaroon siya ng komprotasyon kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa kanyang pahayag,
hindi na tinalakay ni Andres ang mismong insidente kasi matapos na yun. Wala na yun. Binao na yun sa limot. Bakit pilit nilang hinuhukay? Kasi gusto nilang ipakita sa tao na si BP Sara talaga, meron talagang mental problem? Ganun ba? Ay, nako. Naku, baka pati kaaway ni VP sa kinder mapatawag din. Tama ginawa mo, sir. Nagkamali na tayo ng minsan, kaya mas igihin nating gumawa pa ng mabuti. Kaya saludo ako sa inyong prinsipyo. At least the former sheriff has some common sense. Bravo. He is part of judiciary, so he should remain non-partisan. You know what I mean. Breaking news. Oh, Luistro, pahiya. Ay, yun ang ating sinasabi natin, mga kabibig. Oh. Ito, tingnan natin to, ha. Pahiya na naman kayo. Sa wakas, nagsalita na po yung testigo daw nila sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, yung ni VP Sara noong 2011 pa. Ngayon, eto, nabasted sila. Ayon dito sa balita, dating Sheriff Abby Andres, nakiusap ang dating court sheriff na si Abby Andres na huwag siyang idamay sa partisanong politika matapos siyang maisama sa listahan ng mga testigong nais iharap ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paano yan? Kayo'y inayawan. Hanap pa kayo ng ibang testigo. Maraming nag-comment dyan. Noong mga panahon daw na elementarya, kinder pa si VP Sara. Baka may mga kaklase siyang nakaaway o sa paglalaro, pinabaan daw ng chinilas. Nakakawa naman yun. Ano pa? Pwede, ipatawag nyo rin, ha? Sa isang public announcement, sinabi ni Andres na bilang Human Resource Management Officer ng Korte Suprema, tungkulin niyang manatiling walang kinikilingan at patuloy siyang tatangging magbigay ng komento tungkol sa insidente noong 2011. Kung maging testigo man siya, hindi naman yan pwedeng ma-impeach si VP Sara ng dahil dyan. Ano ba naman kayo? Vice President naman siya noon. Kasi sobrang tagal na noon. Malay nyo, pagkatapos noon, naging okay na yung usapan nila. Teka lang, diba? Pala yun? Yung tawaran? May witness ka, may ipapatawag ka na witness, pero hindi mo pa nakausap. Kagaya niyan. Gusto nyo na maging witness dyan sa impeachment trial kay VP Sara. Sinama nyo sa listahan, ipapatawag nyo, pero hindi nyo pa pala nakausap. Ngayon, paano yan? Matapos kayong magyayaw-yaw na itong nakaraan sa social media. Sinong napahiya? Sino ngayon ang pinagtatawanan? Luistro, kaya pa ba? Ano pa kayo ng ibang testigo dyan? Sino payag? Hindi na pinalaki ni Andres ang mismong insidente at iginit na nais niyang mapanatili ang pagiging patas na hinihingi ng kanyang kasalukuyang posisyon sa hudikatura. Buti pa to, alam niya kung ano po yung dapat gawin. Huwag niyong isama sa pamumulitika. Yun nga lang, may mga nag-comment kasi na iba dyan. Anong comment? Baka biglang sumipot yan dahil sa Melaita. Ay, hindi. Malaita? Ito dito sa sinasabi niya, sana panindigan po niya ito. Kasi baka mag-una tayo ba? Yun po yung kinabahala po ng mga netizens na nag-comment dyan. Baka biglang magbago ang isip niyan. Alam na kung ano ang dahilan. Ito ayon sa mga nag-komento. Sabi ni Mary Ann Pestano, at least the former sheriff has some common sense. Bravo. Sabi ni Pali Negosyo, naku. Diba? Tama lang naman. Huwag kang umaten, sheriff, kasi naku, masisira yung pangalan mo. So, VP Sara, congratulations ulit. Parang it's a divine intervention talaga, no? Parang ito si Chua, may respetos na naman ang pinag-uusapan. Ito, dito natin malalaman yung mga sinasabi nila na ito'y ginamit lamang nilang pseudonym. So kapag walang lumabas na may respetos, ibig sabihin tama yung ating teorya na ito ay fictitious. Di ba sinabi nyo na wala nga sa PSA? Hindi niya na mahanap si Mary Espiatos. Anong klaseng utak meron itong si Chua? Nakakatawa. Sino dito gustong sumampal kay Chua para magising sa katotohanan? Ay, bobo talaga. Pseudonym nga. So, ibig sabihin, hindi talaga real, alias lang. Tell it to the Marines, Chua. Si Chua ba, lawyer, pero hindi nakaintindi ng confidential funds. Diba? Siguro may Mary Grace dyan na bilang tinapay at kape yung Petrus naman si Chua pag nagutom. Meaning that prosec will present fictitious name. Paano naging congressman ito? Paano naging lawyer to? Si Justice Ascunia says all 24 should be accountable
Justice Carpenter disagrees. Grabe ang legal debate nga. Legal debate sa pagitan ng mga retired justice. Hala, ang pagkaiba ng impresyon, yung makabibig ha, ito pa kabibig ko, si Adjong din. May statement si Adjong. Adjong, ang sabi mo? It would be better. Lahat ho tayo excited, makilala si Mary Grace Piatos. Kami hindi kami excited kasi alam namin yan na parte yan ng confidential funds. Di ba? At kung merong lalabas na Mary Grace Piatos, it means totoo ang mga resibong pinakita. Di ba? Hindi mapahiya kayo. Di ba? Kung merong lalabas na Mary Grace Piatos Adjong, edi mapahiya kayo, tama. Ang ginawa ni BP Sara, tama pala yung mga resibo doon. Edi masampal kayo. Dahil parating natin to naririnig for the past for the past year. So, let's see kung meron talagang tao na Ito no. Tapos na si Ramil Madriaga sa drama niya, tapos na si Trillanes kasi hindi kinagat ng tao. Tapos na yung court sheriff, gagamitin sana ng witness. Ngayon, Mary Grace Piatos na naman ang script nila. Hala, ang dami yung ginamit. mag-appear before the court na ako si Mary Grace Piatos. Excited tayong lahat para once and for all. Ay maganda kung may mag-a-appear na siya si Mary Grace Piatos para masagot lahat ng katanungan at yung mga resibo. Kasi kung meron talagang Mary Grace Piatos, panalo si BP Inday na talagang merong napaglaanan ang confidential funds niya. Mapatunayan po natin na may establish itong identity nito na hindi puros haka-haka. Na yun naman po talaga yung allegation natin na ang confidential funds ay natanggap ng it would be better. Lahat po tayo excited. Sabi nga ni Attorney Regal Oliva, by inviting Mary Grace Piatos as a witness, has the prosecution team effectively acknowledged that there is, in fact, a real Mary Grace Piatos? Jervil naman. O, di ba? Mas lalo kayo mapahiya dyan, Adjong. Kasi, may presenta kayong resibo na may Mary Grace Piatos, kung merong pupunta na Mary Grace Piatos, totoong yung pera ni BP Sara ginamit sa confidential funds. 'Di ba? Hindi kayo ang mas lalong mapahiya. 'Di ba? Ito ang komento Kayo nagsabi gawa-gawa lang yan tapos ngayon iimbitahan nyo. 'Di ba? Tapos sino next? Si Nova na ba? Mas malaking malita mo, only the enemy of the state ang maugulat ha. Tapos mapaglam. Kayo lang po excited. Ako happy nuts is enough para sa akin. Si Patos ayaw ko. 'Di ba? Sabi nila, gawa-gawa itong si Mary Grace Piatos and so on and so forth. Kung meron pupunta dyan, kayo ang mapahiya. Mapahiya kayo, Adjong. Be better. Meaning pala, totoo pala. Yeah. Ito. Uy, napapansin nyo ba na ang bagal ng proseso ng impeachment ni Vice President Sara ngayon? Tama. Last year, di ba? May pa fourth tweet pa. Tama, fourth tweet. Nagmamadali. Bakit ngayon bumagal kayo? Ha? Gusto kasi nila na masiguro na magkaroon sila ng numero. Dahil pag hindi, agoy, alam niyo na yung mangyayari. Ano sabi ni VP Sara? Makabalos lang ko. Nakakatakot. Yun eh. Nakakakot talaga. Backed up by millions of Filipino. Majority of the Filipino people. Pag maging Pangulo, si Vice President Sara Duterte, tapos talaga lahat ng politiko. I mean all. Walang exemption. Lahat imbestigahan na. Lahat alamin kung paano sila yumaman. Lahat alamin kung saan nila nakuha yung pera nila. Lahat talaga. Walang exemption at isuli pag hindi talaga nila ma-prove na may income silang ganun. Para naman umasenso ang Pilipinas. Ma'am, Vice President Sara Duterte, kayo po ang aming pag-asa. Ilalaban namin kayo. Talagang titindig kami kahit ano pa ang sabihin nila. Solid kami sa inyo. Mananatili kaming lumalaban. Magkaso na ng magkaso yung mga na yan. Basta kami magsasalita kami kung anong totoo. True. Basta ma'am, pag maupo kayo sa unang taon palang, rekupuhin nyo na lahat ng
kayamanan ng mga takinang yan. Tama. Ang makabawi naman yung mga Pilipino sa Tama kanila. po, tama. Gusto din namin bumawi sa lahat ng mga tumarantado sa Pilipinas. At ikaw lang ang makakagawa nun. Ibawi nyo po ang mga Pilipino sa mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Lalo na yung nakaupo ngayon na hindi pa rin nagpapadrug test. Pa-drug test nyo! So, yun lang kabibigyan atin this lebak-lebak for the day. Grabe, no? Grabe yung ginawa lang kay VP Sara, pero the Lord really guide VP Sara kung ano ang magiging galawan nila. At may mga intervention si God. Nakita nyo ba? Bigla na lang yung court sheriff, sabi, ayokong sumali sa mga political stories na yan. Ayokong madama yung pangalan ko. Kung ano man nangyari noon, nangyari na noon. Kung ano yung na-report na sa media noon, yun na yun. And I think VP Sara at ang court sheriff, parang okay na sila eh. Kasi natapos na ang problema, mapayapa na ang Davao, di ba? So bakit nila muling itong binuhay? Para lang talaga sabihin na si VP Sara are war freak? Ay, nako. Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.